Andito po tayo ngayon sa Strong Motocentrum Incorporated at papakita ko sa inyo ang walang kupas, ang nag-iisang MIUI 125 ng Yamaha. Alamin natin kung anong meron sa motor na ito. Boss Motovlog. Isa sa mga pinakamagandang motorsiklo na nilabas ng Yamaha, itong MIUI 125 dahil sa kanyang engine reliability, maaasahan sa lahat ng bagay, huwag mo lang dalhin sa mga kabundukan dahil maganda yung gamitin sa mga patag na daanan. Isang automatic scooter na hindi nawawala sa uso. Napakadaming piyesa, halos dekada na ring nasa Pilipinas ang makina nito. Ito pa rin yung MIUI na nakilala natin mula noon at hanggang ngayon wala pong binabago. Kulay na lang po ang nag-iiba-iba rito dahil wala ka naman dapat baguhin dahil maayos naman ang makina. At sa katunayan, meron akong MIUI 125, 7 years na ang ginagamit ko siya hanggang ngayon, goods na goods at walang problema sa makina. Hindi nag-uusok kahit nasa 80,000 km na ang tinakbo. May mga panahon pa na hindi ko siya nilagyan ng speed cable. Approximately na sa mga 100 na rin po ang suma total ng tinakbo nito kung tatansyahin ko lang. Wala siyang usok at ang mga pinalitan ko lang dito, langis, brake pad, air filter, gulong, belt, bola. Isang beses lang ako dito nagpa-FI cleaning dahil ang ginagawa ko total body cleaning na lang. Ganun lang po ang basic maintenance nito. Kaya mong umabot ng 7 years ang motor mo na MIUI 125 nang yun lang ang ginagastos mo. Wala kang masyadong problema dito kahit na automatic siya, mababa pa rin ang kanyang maintenance cost dahil 125cc lang. At kung galing ka sa mga di-cambyong motorsiklo, yung mga di-kawit, yung tipika ng clutch, maninibago ka pag unang sampa mo pa lang sa isang automatic. Mararamdaman mo agad yung comfort. Yun yung hahanap-hanapin mo pagdating sa isang automatic scooter. Wala ka nang pipigaing clutch, piga ka lang ng piga ng throttle mo. Pagdating naman sa mga buttons nito, napaka-basic lang din. Sa kaliwa, ang inyong high and low beam, busina, left and right signal light. Sa kanan naman, ignition switch lang. Pwede ka magpalit ng sa Mio Soul. Yung merong on and off, pwede mong palitan yan. Air-cooled lang ang cooling system, kaya naman hindi mo na kailangang magpalit na coolant. Meron din tong kickstarter bukod sa push button, maganda yan. Lalo na kapag medyo namamalya na ang baterya nyo, pwede mong padyakan ng motorsiklo mo. Naka-disc brake ang preno sa harapan at sa likod naman ay naka-drum brake. Proper maintenance lang para mapanatili ang lakas ng preno. Sa kanyang mags makikita mo meron siyang lining na Mio dyan na nagdagdag ng appeal pa. At ang kulay na ito ay kulay flesh, hindi po siya orange mga bossing. Napakaganda nito. At itong ganitong kulay mga bossing is matagal na po ito. 2022 pa yung naglabas yung ganitong kulay hanggang ngayon. Wala pa rin pong update ang MIUI 125 pagdating sa mga kulay nila. Halos lahat ng Mio lineup nila mga bossing is wala pong nabago. Pagdating sa mga kulay, yung disenyo ganun pa rin. Ang nabago lang sa lineup ng mga Mio is yung Mio Fazio nila. Pag sinabing lineup ng mga Mio, nandyan yung MIUI 125, Mio Soul, Mio Gear, at meron pang isa yung Mio Gravis, Mio Aerox. So wala pong binabago pa. At kahit yung NMAX nila na lineup, ganun pa rin yung kulay. Way back 2022, wala pa rin pong bagong labas si Yamaha. Ang MIUI 125 ngayon ay nagkakahalaga ng 80,000 pesos to 83,000. Depende sa kasa na mapagtatanungan nyo. Syempre may insurance pa yan, saka rehistro. Dati nung unang kuha ko to noong 2018, nasa 75,000 lang ito. At malaki na rin yung itinaas mula noon. Pero same pa rin naman. Yun pa rin, kulay lang ang nagbago rito. At syempre nandun pa rin yung tibay, basta i-maintenance mo lang na maayos. Yung mga basic tips lang na maintenance ang kailangan mo para tumagal ang MIUI 125 mo. Nakagaya ng sa akin, kahit nasa 80,000 km, approximately 100 na nga. Dahil may mga times, years na hindi ko siya nakabitan ng speed cable. O kaya ring tumagal ng motor mo ng ganon lang, basic maintenance lang, hindi ka masyadong naggagastos ng kung ano-ano, paayos dito, paayos doon. Diba? Ganon lang, maayos lang na pag-maintenance. At syempre, yung throttle habit, huwag masyadong pigaan ng piga ng gasolina. Nasa 4.2 liters ang kanyang tank capacity at para mabuksan mo ang tangke mo, ayan, dito sa susian, integrated na po ang seat opener dyan. Ayan, para meron ka ng access sa tangke mo. Ayan mga bossing. Meron ding compartment yan
At tamang-tama, maganda rin niya ipang long ride tapos gamitan mo pa ng top box yan para sa extra luggage mo.